10 mga pinakabatang bilanggo na nahatulan ng kamatayan. Welcome sa Arvin Polo TV. Iba't iba ang mga opinyon ng mga tao hinggil sa pagpapataw ng kamatayan sa mga taong nagkasala, lalo na sa mga bilanggo na menor de edad pa. Marami ang nagsasabi na hindi ito makatarungan dahil hindi pa masyadong nauunawaan ng mga bata ang tungkol sa mga ganitong bagay. Ikaw, ano ang opinyon mo tungkol sa kasong ito? Kaya naman sa video na ito ay kikilalanin natin kung sino-sino ba ang 10 mga pinakabatang bilanggo na nahatulan ng kamatayan. Kaya naman simulan na natin. Number 1, George Stinney Jr. Si George Stinney Jr. ay isang batang African-American na ipinanganak noong October 21, 1929 sa Pinewood, South Carolina. Isa siya sa mga pinakabatang tao na pinatay sa electric chair sa United States noong 20th century. Noong March 23, 1944, sa edad na 14, siya ay nahatulan ng kamatayan para sa pagpatay sa 2 batang babae na sina Betty June Binnicker at Mary Emma Thames sa Alcolu, South Carolina. Ang kaso ni George ay kilala bilang simbolo ng kawalan ng hustisya, racism at maling paghatol. Natagpuan ang mga katawan ni Betty June at Mary Emma sa isang kanal na may malulubhang sugat sa ulo. Inaresto si George at ang kanyang kapatid na si Johnny noong araw ding iyon. Sinasabi ng pulis na inamin ni George ang krimen matapos siyang tanungin ng maraming oras kahit wala siyang kasamang abogado o magulang. Maraming nagdududa sa kanyang pag-amin dahil walang sapat na ebidensya at dahil bata pa siya. Samantala, ang paglilitis kay George noong April 24, 1944 ay tumagal lamang ng halos 2 oras. Ang mga judges na puro mga puting lalaki ay nagdesisyon sa loob ng 10 minutes at hinatulan siyang guilty. Wala siyang mahusay na abogado at hindi man lang tumawag ng kahit isang saksi ang kanyang tagapagtanggol. Ang komunidad ng African American ay natakot na suportahan si George dahil sa racism at banta ng karahasan. Kaugnay din nito, noong June 16, 1944, si George ay pinatay sa electric chair sa Columbia, South Carolina. Pero dahil sa kanyang maliit na katawan ay kinailangan pang paupuin siya sa isang libro para umabot sa upuan. Ang execution ay napakamarahas at hindi makatarungan. Si George ay nanatiling tahimik at tila nagdarasal habang dumadaloy ang kuryente sa kanyang katawan na agad niyang ikinamatay. Subalit noong 2014, matapos ang 70 years, ay isang hukom sa South Carolina ang nagpawalang sala kay George Stinney Jr. Matapos muling pag-aralan ang kaso, ay natuklasan na maraming pagkakamali ang nangyari sa paglilitis, kabilang na dito ang kawalan ng sapat na ebidensya at hindi makatarungang pagsisiyasat. Number 2, Leonard Shockley. Si Leonard Shockley ay isa sa mga pinakabatang nahatulan ng kamatayan sa United States. Ipinanganak siya noong 1941 sa South Carolina at lumaki sa isang mahirap na pamilya. Sa edad na 16 ay nasangkot siya sa isang krimen na nagdala sa kanya sa hukuman at bilangguan. Noong February 26, 1958, si Leonard at ang kanyang kapatid na si Harold, na 18 years old noon, ay pumasok sa isang tindahan sa Dorchester County, Maryland. Habang nagnanakaw sila, ay isang babae na nagngangalang Minnie Carroll na 54 years old ang napatay. Pero kahit hindi si Leonard ang direktang pumatay, ay napatunayan siyang kasabwat sa krimen. Sa batas noong panahong iyon, kahit sinong kasama sa krimen na nagresulta sa kamatayan ay maaaring hatulan ng kamatayan. Dahil dito, ang kaso ni Leonard Shockley ay nagdala ng malaking atensyon. Maraming tao at grupo ang humiling na palayain siya, lalo na dahil sa kanyang murang edad. Ngunit kahit may mga petisyon at apela ay nanatili ang hatol na kamatayan kay Leonard. Mahigpit ang justice system noon at walang pagbibigay sa mga batang kriminal. Si Leonard ay dumaan sa maraming proseso ng korte, pero sa huli ay hindi nagbago ang kanyang sentensya. At noon ngang April 10, 1959, sa edad na 17, si Leonard Shockley ay pinatay sa pamamagitan ng gas chamber sa Maryland State Penitentiary. Siya ang naging pinakabatang tao na pinatay dahil sa death row sa modern history ng United States. Ang kanyang pagkamatay ay nagdala ng malaking epekto sa mga usapan tungkol sa hustisya para sa mga kabataan. Maraming grupo at tagapagtaguyod ng reform sa criminal justice ang gumamit ng kanyang kaso bilang halimbawa ng kawalan ng katarungan sa sistema.
Gayun din, ang kaso ni Leonard Shockley ay nagdulot ng pagbabago sa juvenile justice system ng United States. Isa sa mga pangunahing bunga ng kanyang kaso ay ang mas mataas na awareness sa pangangailangan ng reforms sa pagtrato sa mga kabataan na nasasangkot sa krimen. Number 3, James Arsene. Si James Arsene ay kilala bilang isa sa mga pinakabatang nahatulan ng kamatayan sa Amerika. Ipinanganak siya noong 1862 at member din siya ng Cherokee tribe. Ang kanyang kwento ay puno ng mga issue hinggil sa hustisya at discrimination noong panahon ng Wild West. Noong siya ay 10 o 11 years old, si Arsene at ang kanyang kasamang si William Parchmill, na isang mas matandang lalaki, ay gumawa ng krimen. Dahil noong November 1872, sila ay nagnakaw at pumatay ng isang lalaking nagngangalang William Hardin sa Fort Gibson, Indian Territory. Nahuli sila at nilitis. Kahit na bata pa siya, si Arsene ay hinatulan ng kamatayan sa pamamagitan ng pagbitay. Ngunit bago pa man maisagawa ang sentensya, ay nakatakas si Arsene mula sa kulungan. Naging takas siya sa loob ng maraming taon bago siya muling nahuli noong 1885. Kahit na bata pa siya noong ginawa ang krimen, ay itinuloy pa rin ang death penalty sa kanya. At noon ngang June 18, 1885, si Arsene, na noon ay 23 years old na, ay binitay sa Fort Smith, Arkansas. Ang kaso ni James Arsene ay nagdulot ng mga tanong tungkol sa tamang edad para sa pananagutan sa krimen. Noon ay walang malinaw na batas tungkol sa minimum age para sa parusang kamatayan. Dahil dito, ang mga young criminals tulad ni Arsene ay humarap sa parehong parusa gaya ng mas matatandang kriminal. Ang kanyang kaso ay naging simbolo ng kawalan ng hustisya at pagkakamali sa justice system noong panahong iyon. Bukod pa rito, ang kaso ni Arsene ay nagpapakita ng discrimination laban sa mga Native American. Ang mga batas at hustisya noon ay madalas na hindi patas para sa mga katutubo. Ang mabilis na paghatol at pagbitay kay Arsene ay nagpapakita ng sistemang hindi pantay at puno ng pagkiling laban sa mga Native American. Sa kasalukuyan, ang kwento ni James Arsene ay bahagi ng mga talakayan tungkol sa hustisya para sa mga kabataan. Ang mga kasong tulad ng kay Arsene ay nagdulot ng mga pagbabago sa mga batas ng maraming estado na ngayon ay may mga proteksyon para sa mga bata. Ang mga bata ay hindi na maaaring hatulan ng kamatayan sa karamihan ng mga bansa. Number 4, Napoleon Beasley. Si Napoleon Beasley ay ipinanganak noong August 1, 1976 sa Grapeland, Texas. At sa edad na 17 ay naging isa siya sa pinakabatang death row inmates sa United States matapos siyang mahatulan ng pagpatay noong 1994. Ang kanyang kaso ay nagdulot ng malaking atensyon at debate tungkol sa parusang kamatayan para sa mga kabataan. Dahil noong April 19, 1994, si Beasley kasama ang dalawang kaibigan ay nagnakaw ng kotse mula kay John Luttig, na isang kilalang abogado mula sa Tyler, Texas. Sa gitna ng krimen ay binaril ni Beasley si Luttig sa ulo na nagresulta sa kanyang pagkamatay. Ang anak naman ni Luttig, na si Michael Luttig, na isang federal judge, ay nagdagdag ng bigat sa kaso ni Beasley. Samantala, matapos ang insidente, ay mabilis na nahuli si Beasley at ang kanyang mga kasama. Sa paglilitis ay sinabi ni Beasley na siya ay nagsisisi at inamin na ang kanyang ginawa ay dulot ng kanyang pagiging swail at pagkalulong sa droga. Pero sa kabila ng kanyang pag-amin at pagsisisi, siya ay napatunayang nagkasala at nahatulan ng kamatayan noong 1995. At sa edad na 18, siya ay inilagay sa death row. Ang kaso ni Beasley ay naging kontrobersyal. Maraming grupo hinggil sa human rights kasama ang Amnesty International ang nagprotesta laban sa kanyang hatol. Ayon sa kanila, si Beasley ay menor de edad noong ginawa niya ang krimen at ang paghatol ng kamatayan sa isang menor de edad ay labag sa mga international law na may kaugnayan sa karapatang pantao. Binibigyang diin din nila na ang mga kabataan ay may kakayahang magbago at mag-rehabilitate. Dagdag pa rito, si Beasley ay nanatili sa death row ng 7 taon habang ang kanyang mga abogado ay nagsampa ng iba't ibang apela upang mabago ang kanyang hatol. Sinubukan nilang patunayan na ang kanyang paglilitis ay hindi patas dahil sa racism at bias mula sa judge. Subalit lahat ng kanilang apela ay tinanggihan, kabilang na dito ang mga petition sa Texas Board of Pardons and Paroles at sa Supreme Court ng United States. At noong May 28,
2002. Sa edad na 25, si Napoleon Beasley ay binigyan ng lethal injection sa Huntsville Unit, Texas. Bago siya bitayin, ay nagbigay siya ng huling pahayag kung saan humingi siya ng tawad sa pamilya ng biktima at sa kanyang sariling pamilya. Sinabi niyang nagbago na siya mula sa kanyang mga nagawang kasalanan at inamin niyang mali ang kanyang ginawa. Number 5, Paula Cooper. Si Paula Cooper ay naging kilala bilang isa sa mga pinakabatang nahatulan ng parusang kamatayan sa Amerika. Ang kanyang kaso ay naging sentro ng kontrobersya tungkol sa parusang kamatayan para sa mga kabataan. Ipinanganak siya noong August 25, 1969 sa Gary, Indiana at lumaki sa isang magulong kapaligiran. Sa edad na 16, siya at ang 3 kaibigan ay gumawa ng krimen na nagdala sa kanya sa death row. Noong May 14, 1985, si Cooper at ang kanyang mga kaibigan ay pumasok sa bahay ni Ruth Pelke na isang 78 years old na Bible teacher. Plano nilang magnakaw ng pera para sa alak at droga. Ngunit ang pagnanakaw ay nauwi sa karumal-dumal na krimen nang sinaksak ni Cooper si Pelke ng 33 na beses na ikinamatay naman nito. Dahil dito ay nagalit at natakot ang komunidad kung kaya't mabilis na kumilos ang mga pulis upang mabigyan ng hustisya si Pelke. Subalit kahit bata pa, si Cooper ay sinampahan ng kasong pagpatay at hinatulan ng kamatayan noong July 11, 1986. At sa edad na 16 ay siya ang pinakabatang babae sa death row noong panahong iyon. Maraming tao ang nagtalo kung tama bang hatulan ng kamatayan ng mga menor de edad. Maraming grupo at individual ang kumilos upang ipawalang bisa ang hatol kay Cooper, kasama na si Pope John Paul II na personal na nanawagan para sa kanyang buhay. At noong 1989 ay nagdesisyon ang Indiana Supreme Court na palitan ang hatol kay Cooper mula sa parusang kamatayan hanggang sa habambuhay na pagkakakulong na walang posibilidad ng parol. Ang desisyong ito ay nagbigay ng bagong pag-asa kay Cooper at sa kanyang mga taga-suporta. Habang nakakulong ay ipinakita niya ang kanyang kagustuhang magbago. Natapos niya ang kanyang high school at nagpatuloy sa college. Naging aktibo rin siya sa mga programa na tumutulong sa mga kapwa bilanggo na makapagtapos ng kanilang pag-aaral. Gayon din, noong June 17, 2013, matapos ang halos 3 dekadang pagkakakulong, ay pinalaya si Paula Cooper mula sa Indiana Women's Prison. Ang kanyang paglaya ay nagdulot ng iba't ibang reaksyon mula sa publiko at sa mga pamilyang naapektuhan ng kanyang krimen. Ang ilan ay naniniwalang karapat-dapat siya sa pangalawang pagkakataon, pero marami pa rin ang galit at hindi mapatawad ang kanyang ginawa. Ngunit sa kabila ng kanyang paglaya ay malungkot ang naging wakas ng kwento ni Cooper. Dahil noong May 26, 2015 ay natagpuan siyang patay sa kanyang apartment sa Indianapolis at pinaniniwalaang nagpakamatay. Number 6. Scott Allen Hayne. Si Scott Allen Hayne ay isa sa pinakabatang nahatulan ng parusang kamatayan sa kasaysayan ng United States. Ipinanganak siya noong June 2, 1970 sa Tulsa, Oklahoma, pero maagang nasangkot sa krimen. Noong October 6, 1987, sa edad na 17, si Hayne at ang kaibigan niyang si Robert Lambert, na isa ring menor de edad, ay nagplano ng pagnanakaw na nauwi sa isang mabigat na krimen. Kinidnap nila sina Michael Houghton at Laura Sanders, isinara sa trunk ng kotse at sinunog ang sasakyan habang buhay pa ang mga biktima. Dahil dito ay agad na namatay sina Houghton at Sanders dahil sa pagkakasunog at kakulangan ng hangin. Samantala, agad na nahuli sina Hayne at Lambert at inamin nila ang krimen. Sila ay nahatulan ng kamatayan. Naging kontrobersyal rin ang kaso ni Hayne dahil menor de edad siya nang maganap ang krimen. Ang mga abogado niya ay nag-apela at sinasabing hindi dapat patawan ng parusang kamatayan ang mga menor de edad. Ngunit hindi nagbago ang desisyon ng korte at maging ang US Supreme Court. Dahil sa kaso ni Hayne ay lumabas ang mga debate tungkol sa parusang kamatayan para sa mga menor de edad. Noong 2002, sa kaso ng Atkins versus Virginia ay nagdesisyon ang US Supreme Court na labag sa konstitusyon ang paghatol ng parusang kamatayan sa mga intellectually disabled. Nagbigay ito ng bagong pag-asa kay Hayne at sa iba pang menor de edad na nahatulan ng kamatayan, ngunit nabigo ang huling mga apela ni Hayne. Subalit, noong April 3, 2003, sa edad na 32,
Si Scott Hain ay binigyan ng lethal injection sa Oklahoma State Penitentiary sa McAlester, Oklahoma. Ang kanyang pagbitay ay nagdulot ng iba't ibang reaksyon mula sa publiko at mga human rights groups. Si Scott Hain, sa kabila ng kanyang krimen at pagkakakulong, ay naging mahalagang karakter sa kasaysayan ng parusang kamatayan sa United States. Ang kanyang buhay at kamatayan ay nagsilbing paalala ng mga hamon sa pagpapataw ng pinakamabigat na parusa sa mga menor de edad. Ang kanyang kaso ay patuloy din na pinag-aaralan ng mga eksperto upang maunawaan ang epekto ng parusang kamatayan sa kabataan. Number 7. Christopher Simmons. Si Christopher Simmons ay kilala bilang isa sa mga pinakabatang nahatulan ng parusang kamatayan sa Amerika. Ipinanganak siya noong July 27, 1976 at noong siya ay 17 years old na, ay gumawa siya ng krimen na nagdala sa kanya sa death row. Samantala, noong September 9, 1993, si Simmons at ang kanyang kaibigan na si Charles Benjamin ay pumasok sa bahay ni Shirley Crook sa Fenton, Missouri. Plano nilang magnakaw pero nauwi ito sa pagpatay. Dinukot nila si Crook, tinali ang kanyang mga kamay at paa at itinapon siya mula sa tulay sa Merrimack River habang buhay pa. Dahil dito ay nahuli sila agad at nahatulan ng murder. Sa paglilitis ay ipinakita na si Simmons ang nagplano ng krimen. Ipinagmamalaki pa niya ito at iniisip na hindi siya mapaparusahan ng mabigat dahil menor de edad siya. Subalit noong 1994 ay nahatulan siya ng kamatayan. Isa rin ito sa mga pinakamabigat na parusa na ibinigay sa isang napakabatang tao sa kasaysayan ng Amerika. Gayon din, ang kaso ni Simmons ay nagdulot ng malaking pagbabago sa batas tungkol sa parusang kamatayan para sa mga menor de edad. Umabot rin ang kanyang kaso sa Supreme Court ng United States. At noong 2005, sa desisyon tungkol sa kaso ng Roper vs. Simmons, ay napagpasyahan na hindi na maaaring patawan ng parusang kamatayan ang mga menor de edad. Sabi ng Supreme Court, ang mga kabataan ay hindi pa ganap na nahuhubog at mas mababa ang kanilang kakayahan na magdesisyon, kaya hindi tama na patawan sila ng parusang kamatayan. Dahil dito, ay nabago rin ang sentensya ni Simmons mula sa parusang kamatayan tungo sa habambuhay na pagkakakulong na walang posibilidad ng parol. Ang desisyon tungkol sa Roper vs. Simmons ay nagmarka ng malaking pagbabago sa batas ng Amerika. Nagsilbi rin ito bilang bagong pamantayan kung paano dapat ituring ang mga menor de edad na nakagawa ng mabibigat na krimen. Number 8. Ruben Cantu. Si Ruben Cantu ay isa rin sa pinakabata na nahatulan ng kamatayan sa United States. Ipinanganak noong December 5, 1966 sa San Antonio, Texas at nahatulan siya ng kamatayan noong siya ay 17 years old pa lamang. Ang kanyang kaso ay naging kontrobersyal dahil sa mga tanong tungkol sa kakulangan ng ebidensya at posibilidad na siya ay inosente. Kaugnay nito, noong 1984, si Cantu ay kinasuhan ng pagpatay kay Pedro Gomez na isang kontraktor na namatay sa isang pagnanakaw. Si Juan Moreno na kasama ni Gomez noong nangyari ang krimen ay nagturo kay Cantu bilang isa sa mga salarin. Kahit walang pisikal na ebidensya na mag-uugnay kay Cantu sa krimen, ay nahatulan siya batay sa testimonya ni Moreno. Subalit paglipas ng ilang taon ay lumitaw ang bagong ebidensya na maaaring magpatunay na inosente si Cantu. Binawi ni Moreno ang kanyang testimonya at sinasabing pinilit lang siya ng mga pulis na ituro si Cantu. Ayon kay Moreno, hindi niya talaga nakita kung sino ang bumaril sa kanila at natakot lamang siya sa mga banta ng mga pulis. Ngunit kahit may bagong pahayag, ay hindi na ito napagtibay ng korte at nanatili ang hatol kay Cantu. Dahil dito, si Cantu ay binigyan ng lethal injection noong August 24, 1993 sa edad na 26. Ang kanyang kamatayan ay nagdulot ng masusing pagsusuri tungkol sa justice system sa Texas at sa buong United States. Marami ring organizations ang nagsagawa ng kampanya upang i-review ang mga kaso ng mga batang nahatulan ng kamatayan na nagdulot ng mas mahigpit na mga pamantayan para sa pagkukulong at paghatol sa mga menor de edad. Dagdag pa rito, ang kaso ni Cantu ay naging simbolo rin ng mga pagkukulang ng justice system lalo na sa mga kasong may kinalaman sa mga bata at mga menor de edad. Ang kanyang pagkamatay ay nagdulot ng mga tanong tungkol sa pagiging patas ng mga proseso.
at ang kahalagahan ng sapat na ebidensya bago magpataw ng pinakamabigat na parusa. Gayun din, ang pangyayaring ito ay nagdulot ng pagbabago sa mga pananaw ng publiko tungkol sa parusang kamatayan at nagbigay daan sa mga reforms sa mga batas na naglalayong protektahan ang mga karapatan ng mga menor de edad. Number 9, Johnny Frank Garrett. Si Johnny Frank Garrett ay isa sa mga pinakabatang nahatulan ng parusang kamatayan sa Amerika. Ipinanganak siya noong December 24, 1963 sa Amarillo, Texas. Lumaki rin siya sa isang mahirap na buhay. Ang kanyang ama ay laging lasing at ang kanyang ina ay gumagamit ng droga at madalas siyang sinasaktan. Samantala, noong October 31, 1981, sa edad na 17, ay inaresto si Johnny dahil sa panggagahasa at pagpatay kay Sister Tadia Benz, na isang 76 years old na madre. Natagpuan siyang patay sa kumbento sa Amarillo. Ang kanyang katawan ay may bakas ng panggagahasa at sinakal siya hanggang mamatay. Sa paglilitis, ang ebidensya laban kay Johnny ay mula sa mga saksi at sa isang statement na sinasabing nakuha mula sa kanya sa ilalim ng matinding pressure. Walang physical evidence na direktang nag-uugnay kay Johnny sa krimen, kung kaya't marami ang nagduda sa pagiging patas ng paglilitis. Ayon sa mga sumusuporta kay Johnny, ang kanyang statement ay kinuha sa pamamagitan ng puwersa at matinding interrogation. Ngunit sa kabila ng mga apela, ay nahatulan si Johnny ng kamatayan noong October 7, 1982. Ang kanyang kaso ay nagdulot ng malaking kontrobersya dahil sa kanyang murang edad at mga aligasyon ng hindi patas na paglilitis. Marami ring grupo ang nagkampanya para sa kanya at naniniwalang inosente siya at biktima ng maling hatol. Ngunit habang nasa death row ay sumailalim si Johnny sa mga mental examination at natuklasan na may malubha siyang sakit. Siya ay may schizophrenia at bipolar disorder na nagdulot ng mga tanong kung kaya ba niyang harapin ang paglilitis. Ang mga taga-suporta niya ay patuloy na nagtatanong kung tama bang bitayin ng isang tao na may ganitong mga karamdaman. Kaugnay nito, noong February 11, 1992 ay binitay si Johnny Frank Garrett sa pamamagitan ng lethal injection sa Texas State Penitentiary sa Huntsville. Bago siya mamatay, ay sinabi niyang siya ay inosente. Matapos ang kanyang kamatayan, ay patuloy ang debate tungkol sa kanyang kaso at ang justice system sa Amerika, lalo na ang issue ng parusang kamatayan at ang pagtrato sa mga may sakit sa pag-iisip. Number 10, Sean Richard Sellers. Si Sean Richard Sellers ay isa sa mga pinakabatang nahatulan ng kamatayan sa United States. Ipinanganak siya noong May 18, 1969 sa Coral Gables, Florida. Lumaki siya sa isang magulong pamilya. Naghiwalay ang kanyang mga magulang noong siya ay bata pa lamang, kaya lumipat siya kasama ang kanyang ina at tiyuhin sa Oklahoma. Maaga ring nagpakita si Sean ng mga problema tulad ng paggamit ng droga at alkohol at pagkahilig sa Satanism. Samantala, noong gabi ng March 5, 1986, ay pinatay ni Sean ang kanyang ina at tiyuhin sa kanilang bahay sa Oklahoma City. Ginamit niya ang baril ng kanyang tiyuhin at binaril sila habang natutulog. Bago pa man ito nangyari, ay napatay na rin niya ang salesman na si Robert Bauer sa isang convenience store noong September 8, 1985. Si Sean ay 16 years old pa lamang noon at ang kanyang mga krimen ay nagdulot ng takot sa kanilang komunidad. Sa paglilitis ni Sean ay inamin niya ang kanyang mga krimen pero sinabi rin niyang siya ay nasa impluensya ng Satanism at demonyo. Ayon sa kanya, para siyang nasaniban at walang kontrol sa kanyang ginagawa. Ngunit hindi tinanggap ng hukuman ang kanyang depensa at nahatulan siya ng 3 bilang ng murder noong 1986. Sinentensyahan siya ng kamatayan sa pamamagitan ng lethal injection at naging isa sa mga pinakabatang tao na napunta sa death row sa kasaysayan ng United States. Ngunit habang nasa death row ay nagbagong loob si Sean at naging isang Kristiyano. Naging aktibo rin siya sa pag-aaral ng Biblia at nagbibigay ng inspirasyon sa ibang mga bilanggo at sa labas ng bilangguan sa pamamagitan ng kanyang mga sulat at mga pahayag. Ang kanyang pagbabago ay nagdulot ng iba't ibang reaksyon. Ang ilan ay nakisimpatya at naniwala sa kanyang pagbabago, samantalang ang iba naman ay nanatiling nagdududa at iniisip na ang kanyang bagong pananampalataya ay paraan lamang para makakuha ng simpatya at mabawasan ang kanyang sentensya.
Sa kabilang banda, ang kaso ni Sean Sellers ay nakakuha rin ng pansin mula sa mga human rights groups at mga kontra sa parusang kamatayan. Sinasabi nilang hindi dapat patayin si Sean dahil siya ay menor de edad pa lamang noong ginawa niya ang krimen at dahil na rin sa kanyang mga problema sa pag-iisip.